Let praise God. Let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord God, for your amazing grace. Thank you, Lord, that you have given us the strength throughout the day. And you have given us, O Lord God, your embrace. That in the times that we are being tried or being challenged in our emotion, O Lord God, your embrace is always there for us, to warm us, and even to make us smile. Sometimes things are really hard, but then you make it easy for us. Father, I thank you for your manifold mercy and grace. Thank you, Lord God, for all the things that challenges us. We remember your words and we remember, O Lord God, your commandments. To trust you and to believe in you. Father, today we are gathered here and we are going to study to increase our knowledge about the presence of the Holy Spirit, of his personality, of who he is, that Lord God. We may continue, O Lord, to worship you in spirit and in truth. As we increase the knowledge, Lord, we ask you, take away our carnal mind and give us the mind of Christ that we may understand your words. Tonight, O Father, may you touch our hearts. May you give us clarity of the word, an understanding heart. Open our ears to your words and open our eyes, O Lord God, that we may see what you see, hear what you hear, and guard the doorposts of our mouth that we may speak only of your words and of your truth. If there's anything, O Lord God, that is contrary to our knowledge, I pray that your peace come upon us, your wisdom to give us, O Lord God, to show us the truth, and your words to come out, become dunamis in our lives, I pray. Father, teach us to be humble to your words, to embrace your words, and to live by them, that we may experience, O Lord God, the power of your words becoming dunamis in our lives. Yes, Lord. We want to learn more of you, to learn of your ways, to walk by your precepts and your commandments. I pray, Lord God, tonight that your Holy Spirit be with us and teach us of the things that is written in the Bible. Reveal to us your secrets, I pray, that we may teach them and hide them in our hearts, that we may not transgress you, and that we may live by them, that we may live in the life that you have promised, the life of peace and the life of abundance, the life of the power of the Holy Spirit, we pray. All these things, O Lord, we ask. We ask you to cover our families, our children, O Lord God. May you also help us, Lord, that your message of salvation we will be able to share to them. Change us, change our mindsets, change our ways, that our lives become the true gospel of your words. As you transform us and renew us, may the people around us see the changes in us, our transformation that Jesus have done in our life. In our lives, we pray. Thank you, Lord God, because you make all these things possible, we pray. Bless our works, Lord, the works of our hands. Bless our baskets. Bless our storage. Bless, O Lord God, even everything that we need. In Jesus Christ's name, amen and amen. Amen. Okay, hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay. Wow, marami nang nasa work. Okay. Talaga? Dapat pala mamaya na ako magtanong kasi nasa work pala sila. Pero, magtatanong pa rin ako, there are 66 people now.
so I can ask. Pag laging hindi nakakasagot, ano na lang yan? Siguro, pagdating kasi dito sa pag-aaral ng Holy Spirit, hindi po pwedeng na ako lang magsasalita kasi mahirap pong unawain. Kailangan pong sure natin na naunawaan niyo ang aking mga sinasabi. So that when you will be in the, what do you call this? When you will be on your own, that people are asking you, you will be able to answer correctly. Hindi yung kung saan-saan mo kukunin yung mga sagot mo. So, kailangan po talaga nating maunawaan ng maganda. Kapag naunawaan po natin ang pagtuturo, wala pong makakapaglinlang sa atin. Kasi we will not be using any doctrines of any denomination. Wala po tayong gagamiting doctrines. We will only be using the Bible. That's all. In this teaching ng Holy Spirit, wala pong doktrina ng kahit ano. Kasi wala naman po akong doktrina. We'll just use the Bible and see what is written in the Bible. Doon lang po tayo tatayo according to what the Bible says. Amen? Hallelujah. Okay. So, wala kayong tanong sa previous lesson? Ngayon, dahil wala kayong tanong, ako ang magtatanong. Sige, mag-share na po ako. May mga bagong na-discover ako dito sa ano sa Zoom. I-apply ko lang. Thank you, Lord. Testa. Praise God. Ayan. Kaya, dito tayo sa gilid. Okay. Nasang slide na ba tayo? Sandali lang ha. Slide 50. Slide 50. Okay, we go to the slide 50. Split the video. No. Sandali lang po. Lang po natin dumiretso sa slide 50. Paano ba mag-slide 50? Yan. 41, 42. Okay, 46. Okay, yan po ang ating pinag-aralan last time. Okay. 50. Okay. I have this question. Nakikita niyo ba ako? Nakikita niyo ba ang slide ko? Hindi ko malipat. Yes po. Sadali lang. Yes po, Pastora. Parang hindi maganda yung aking setup. How did you change your mind? Right. Okay? Parang hindi maganda yung aking setup. Babaguhin ko. Babaguhin ko po. Sandali lang po. Ano ba yan? Kala ko maganda yung ginawa ko. Hindi pala pwede yun. Kasi masyado akong maganda doon. Dito na lang. Okay. Mamaya na lang yun sa ano. Dito muna tayo. Pag sa discussion, doon na lang dadalhin. Ayan, praise God. Okay, question. Mamimili po ako dito sa inyo sa pag ako'y nagko-question. Okay. Sino ba dito? Unang tanungin natin. Ding, 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 ding. Nasaan po ito si ano? Ayan. Si Lei Pile ng Hong Kong nandito? Pwede ka magsalita, Lei? Lei. Pas, di makita ang question, Pas. Oo, mamaya. Okay. Sige po, Pastora, kinakabahan na tuloy po ako. Huwag kang magkabahan. Anong gusto mo, Lei? 1 or 2? Yung mas marami po to.
Ikaw naman. Pamira. Bakit ganun? Okay, sige ka, sandali, sandali. Ayoko ng isa lang, Pastora. 1 or 2? Gusto mo Two lahat po. naman. Huwag naman lahatin. Pambihira Sabi ka. lang, Pastor. Ayan, praise God. Amen, amen. May gagawin tayo para hindi nila makita yung iba. Kasi pag nakita nila yung iba, problema. Paano po ba yan, Pastora? Sasagutin. Hindi, sasagutin mo, simple lang ang tanong na 'to. Malalaman ko lang kung ikaw ay ready. Number 2 ka, no? Apo. Okay, number 2 pala si Lay. Hindi po ako nag-review, Pastora. Hindi rin ako nagka-take note. Ayun. Tingnan natin kung nakinig ka nga. Kung hindi ka nag-review, di ka rin nag-take note. Okay, yan ang question. Number 2. Ayan. Our Previous discussion with the Word and the Holy Spirit. The Word and the Holy Spirit. Oh. Paano mo i-connect yung Word at ang Holy Spirit? Mamaya, pag nagtanong sa'yo, ano ba kinalaman ng Word sa Holy Spirit? Hirapan tuloy ako, Pastora, mag-isip pa. Pwede kang mag-call a friend dito sa dito sa ating pag-aaral. May mga tao dito, mga friends mo. May friends ka ba dito? Pwede kang mag-ask ng help. Pwede po bang? O sige po. Yung ano lang po yung naunawaan ko, Pastora. Pwede rin. Pawisan na po ako. Oh my God. How do you connect the Word and the Holy Spirit? Isa, dalawa, tatlo, go. Pag hindi kinaya ha, pag hindi kinaya, Ang Word of God po, yes. how do I connect the Word of God and the Holy Spirit? Ang Holy Spirit po, ang siyang nagko-confirm, ang Holy Spirit ang siyang nagsasalita po sa atin, and the Word of God, siya po yung nagko-confirm Sa salita. sa Nagko-confirm sa salita ng Holy Spirit? Ganun ba? ano ba? Hindi, ganun ba yung explanation mo? Wait, explain mo, paki-explain. Anong ibig mo sabihin doon sa sinabi mo? Huwag kayo matakot ha. I just want to know what you know. Word. Praise God. Okay, ang Word of God po, sorry po. Ang Oh. Word of God po na ating binabasa ay lagi po, ang Word of God po ay nangungusap sa atin at parang mali yata. Pwedeng ipasok, Pastora. Pwede kang tumawag ng friend. Call a friend. Sino dito ang friend mo? Ano po? Si Nanay? Pastora. Sino? Sino friend ni Lady dito? Marami po sila pero tahimik po, Pastora. Kinakabahan din po yung mga yan. Yay. Ayan, si Kan Kiara nagtaas ng kamay. Ayun, sige, si Kan. Thank you, Lay. Kan, pakisagot, Kan. What do you think, Kan? Hello po, magandang gabi po. Ano po, ang magtatry lang pa po and isasagot ko lang po yung kaunting revelation sa akin about sa question po. Ang connection po ng Word and the Holy Spirit, base po sa naunawaan ko, is those are the two persona in Trinity. Okay. Base po doon sa Pag-aaral. Opo, sa pag-aaral natin po. Kasi po, ang word na tinutukoy po dyan ay si Jesus.
Okay. That's nice. And Okay. Okay. yes po. Yun lang? Yes po. Very short lang po. Okay, sige. Maganda at meron kang idea, no? Okay, the persona, the two persona ng triune being. The Word is Jesus and the Holy Spirit. Okay, Yes sino po. pa? Sino ba? Josie. Yes, si Josie. Try ko lang po, Pastor, sa pagkakaunawa ko po. Oo. Kagaya po nga nasabi ni Sister Kiara po. Ang word po dyan ay si Jesus Christ. Di ba? Ang sabi nga po sa John, in the beginning, the word exists. And the word was God, and the word was with God. So they are 3 and 1 po. Ang word po niya ay si Jesus Christ. So they are connected po sa isa na ang hindi po iisa po ang kanilang adhikain, iisa po ang kanilang purpose, pero kanya-kanya po sila ng ginagawa. Kasi po si Jesus Christ ang ating po Savior, sinabi po ng Panginoon bago siya umalis dito, ng time po nung kasama po nila ang 12 apostles, sinabi niya po na aalis siya, pupunta siya sa Ama, pero iiwanan niya po tayo ng advocacy, ang Holy Spirit po. So, hindi po makakapag-decide ang bawat isa kung hindi dadaan po. Yung sabihin, they are connected po. Hindi po sila po isa ng kanilang purpose. Amen. Kaya po, they are connected. Okay, thank you. Okay. Sino pa ang gusto mag-explain? Yung naunawaan niyo lang. Si Bebs. Yes, si Bebs. Thank you, Josie. Sorry po, magandang gabi po sa lahat. So, i-relate ko lang dito po, Pastor Ate, sa John chapter 1, verse 1. That in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, ang Panginoon ay nag-represent, di ba, pinadala po ng Panginoon. From the beginning, ang words po is God. And Jesus sent us dahil siya po ang magbibigay sa atin po, gaya po ng sinabi nga po dito ng katuraan nga po nung Sunday po ni Pastora, is the Messiah, is the teacher. So ang Panginoon po, siya po ang nagkatawang tao, siya po ang ginamit ng Panginoon, siya po ang ipinadala po sa atin. God sent us Jesus Christ to save the world. Siya po yung the Redeemer for our sins. So, at sinabi din po dito sa John 17 na ang Panginoon po ang lilisan, ngunit ang Banal na Espiritu ay maiiwan. So, ang connection po sa Holy Spirit, no po, wala man po ang Ama, pero ang mananatilang ang Banal na Espiritu sa atin, dahil ito po ang magsisilbi po ng ating advocate, no? Ito po magbibigay sa atin po ng guidance, ng teacher, na isang, ano po ba to? Yung magko-convict ng ating sins at ito po yung ating empowerer. Dahil sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu po, no? Dahil ito po yung roles or yung gifts na sa mga gifts po na. Yes, this is Lynn. Am I speaking with I'm looking for Angela, by the way. Pardon? I'm looking for me. Please mute. Yes. Okay. Sige, Bebs. Dahil ang Banal na Espiritu po ang connection po natin sa Holy Spirit, kasi siya po the revealer of the truth. At nakakapaloob din po to yung wisdom na binibigay po ng Banal na Espiritu, the Spirit, the gifts and the fruits of the Holy Spirit po sa atin. So siya po yung empowerer. Ang role na binibigay po ng Banal na Espiritu sa atin para malaman po natin
ang katuruan po ng salita ng Panginoon continuously dahil nandito po ang pagbibigay niya sa atin ng wisdom, ng understanding, at ng knowledge natin po sa salita po ng Panginoon. Ayun Amen. lang po. Wow, thank you. Maganda din, maganda. At may nauunawaan. Si Jo Motazawa naman, yes? Jo? Good morning po. Try ko lang po, Pastora. Nasabi na kasi ni Sis Bel, siguro sa yung previous discussion lang po dun sa how do you connect po the Word and the Holy Spirit through your believing. Yung if you believe in the Word, which is Jesus, na alam na po natin yun. Kaya yun po yung the Word is alive, being alive and active siya. Kasi kaya po, di ba po, yun po yung if you believe in the Word, which is Jesus nga, then the Holy Spirit will come, magiging, yung presence niya po. Parang doon po ako na, yung connection ng your believing, your faith, yung talagang naniwala ka na ang word na binabasa mo, naririnig mo, yung nire-reveal sa'yo, yung discernment mo, na naririnig mo na, yun po, yung pinaniwalaan mo siya, will come alive and active because the power of the Lord. This is dunamis. Yun lang po yung naintindihan ko doon. Okay. Sorry po. Thank you po. Okay, thank you. Thank you. Tama, pwede naman yun. Si Jean Hayasi, yes? Jean. Sandali po. Ay, try lang po, Pastora. Ito po yung ang Holy Spirit po, ginagamit niya ang salita para maisakatuparan ng Diyos ang gusto niyang mangyari dito sa mundo po at saka sa atin para matulungan po tayo labanan yung mga sitwasyon na hindi po tama. Yun lang po. Yan. May sunulat ka dito, Jean, na. Sabi niya. Hindi po ako yan. Dalawa po kaming Jean dito eh. Ganun ba? Okay, may isang Jean na nagsabi to, how you live your life must be based on the Word, and the Holy Spirit is our guide on how we live the Word, like how we live like Jesus, because Jesus is the Word. Pwede. Hallelujah. Sino bang nauna? Si Jaylee. Yes, Jaylee. Thank you, Jean. Good morning po. Good morning po sa lahat. Para sa akin po, how do you connect the Word and the Holy Spirit? Habang inaaral po natin yung Word, yung salita ng Diyos, nandyan po si Holy Spirit na nagsasabi sa atin kung paano natin siya i-apply sa buhay natin. Parang si Holy Spirit po ang nagbibigay ng nourishment sa spirit natin para mas lalo pa po nating maunawaan kung ano po yung kailangan nating gawin sa inuutos ng Panginoon. Amen. Yun po. Thank you po. Thank you din. Thank you sa iyong sagot. Si Jocelyn. Praise God po. Good morning po, Pastora. Nag-raise na lang po ako ng hand. Kinakabahan. Yun po, yung natutunan ko po is based po sa discussion nyo. Both the Holy Spirit and the Word ay nagbibigay po siya ng both are life giver. At kaya nga po kapag naniniwala ka po sa kumbaga the Holy Spirit will manifest when you believe in the Word of God. Yes. Yun po yung natutunan ko. Kaya nga po, di ba po, pag yung mga naboborn again, kapag po nalaman nila ang salita ng Diyos, automatic po yun na nandun din po yung banal na Espiritu Santo, nananahan din po. Kaya nga po, pag may Word of God ka, tinatalikuran mo rin po yung kasalanan. Kaya nga po, we are born in spirit. Yun po. Kaya nga po tinawag siyang life giver. Yun po yung connection niya sa yung dalawa po. Yun lang po, Pastora Tess. Okay. Thank you. That was actually in the discussion. Yes, thank you, Jo. Sino nga sumunod? Si Johnny. Junie.
Juni, nagtaas ka ng kamay. Opo. Pastora, sa akin naman po kasi na ano ko po yung discussion natin last na meeting po. Yun pong kung sa John po, John ano yan, 6 yata yun, 63. Aha. Kasi kung doon po yung nakasaad po doon na the Spirit already is the life giver, yung kumbaga giving of eternal life. Kasi po nabasa ko po doon tataranta tuloy. yung yung isa pong the word itself po is Jesus. Sabi nga po ng isang kapatid natin na from the beginning there's the word and the word was with God and the word was yung naging flesh po, which is Jesus po. Then nung mag-ascend po siya sabi ng pinamis niya po, I will send the Holy Spirit to guide you. And yung ano po doon is yung word itself is remain na natin pili po. Parang ngayon yung Holy Spirit po ngayon ang kumbaga siya po yung nagpapaliwanag sa atin ngayon, sa amin ngayon, yung Holy Spirit po sa bawat nababasa po namin na word who is, sabi nga po natin, God, word of Jesus, na yung Holy Spirit po ang nagpapaliwanag sa atin, nagpapaunawa. Kasi po kung tutusin po, sa akin po noon talaga, as human, pag binasa ko po ang Bible, nabasa ko lang po. Pero ngayon po, nung pinaunawa nyo na po yung Holy Spirit, kung ano ang trabaho ng Holy Spirit, parang nabuksan din po yung pangunawa ko sa bawat binabasa ko po na mayroon po akong nakikita na rini-reveal si Lord. So doon ko po napagko-connect po yung word at saka yung Holy Spirit po. Parang kailangan magkasama sila para unawaan po namin. Amen. Yun lang po. Thank you. Salamat po. Thank you sa kaunawaan. At si Ninya, Sis Ninya. Katrabaho to ha, pero gustong sumagot. Sige, Sis Ninya. Ano po, para sa atin po, Pastora, Jesus is the Word, Pastora, and Holy Spirit is the one that creates the body of Jesus inside the womb po. At saka yung Holy Spirit at saka yung Word, Pastora, is, di ba napag-aralan natin last time, it is life-giving siya and spirit being. So, kaya nga sabi nga, di ba, the Holy Spirit will manifest sa atin if you believe in His words. Kaya nga po dapat i-ano natin yun, yakapin natin yung salita ng Panginoon at lakaran natin. Amen. Dahil pareho po sila ng purpose. Yun lang po. Praise God. Ayan. Thank you. Amen. Si Josie, gusto mo pa bang sumagot ulit? Nawala. Ay, sorry po. Hindi po. Ayan. Nakalimutan ko lang po. Ibaba yung kamay. Okay, thank you. Pakibaba na inyong mga kamay. Si Julieta Marsan pala ay gustong sumagot. Yes, Julieta Marsan. Yes po, Doktora. Ay, Pastora. Additional lang po, magaganda mga sagot nila. Sa akin naman po, when we read Bible, God speaks to us. Tapos po, si Holy Spirit naman, ang gumagawa ng written word of God na tumitimo sa ating puso at kaisipan. So, yung pong scripture ay nagiging buhay sa atin at siyang tumutulong din sa atin, sa ating buhay. Amen. Okay, thank you. Wow, okay. So, I'm really convinced that you learned something, no? Kaya nga, tinatanong natin para masakto yung connection. The connection, they are very connected. Yes, John 1:1, yes, John 6:63. And John 6:63 is that sabi nga, itama natin yung quotation ng Word of God. Ang sabi nga doon, my words are spirit and they are life. Kaya pupunta tayo. Ang word ni God, which is the dunamis, is also at ang Holy Spirit. Ang word at ang Holy Spirit, pag pinagsama mo, is a life-giving spirit. Pareho kasi silang life-giving. Okay? So, connected sila. Hindi ka po pwedeng mag-word ka na wala ang wisdom ng Holy Spirit.
Hindi mo maunawaan yung word, ang revelation of the word. So, kailangan na nandun din ang revelation ng Holy Spirit. Kaya sabi nga ni Junie, kapag nagbasa ka lang, na wala ang Holy Spirit, para ka lang nagbasa. Pero walang revelation. So you need the Holy Spirit, sabi nga ni Julieta Marsan, no? Na siyang nagtuturo. Yan na, sinabi niya ng karamihan. Siyang nagtuturo, nag-reveal, the revealer of truth. Kaya kailangan po natin talaga dalawa, Word, Holy Spirit, together. Para maunawaan mo ang sinasabi ng Panginoon. Praise God! So we go to the second question o sa other question. Yung other question ay ganito. Sinong gustong sumagot nito? Diba? Masarap palang sumagot, ano? Ay, bakit sumobra? Yon. Okay. Sinong gusto sumagot dito? Teka muna. Bago dyan ay meron palang mga sagot dito sa messages. Pastora, in the beginning, nandyan na po ang word ng Holy Spirit na lang po ang nagbibigay ng kaunawaan at revelation para mai-apply natin ang ating sa araw-araw na pamumuhay sa mundong ito. Amen. At si Doc naman, they are connected because they are the main ingredients how to become the true born again. Yes. If one is absent, then I am not totally born again. Correct? Incomplete. Kaya hindi ma-work ang miracle. Kaya it is very important na lagi silang magkasama kasi life giver sila. Pag ang isa wala, hindi rin mag-work ang miracle at wisdom. Tama. Arnalyn, working po ako, Nay. Sorry, nawala ang pagka-mute. Okay, yun pala. Sabi niya, yung sagot ko po, Nay, is the word po is Jesus. The Holy Spirit is a companion. And He tells us what Jesus wants us to do and to follow God's will in our life. The Holy Spirit convicts us with the word of God's purpose in our lives. Para sa akin, Nay, the word is the anchor and the Holy Spirit naman po ay ating compass. Wow, ganda din ang analogy. The Holy Spirit is the spirit being, sabi ni J. Lee, and the word is the life giver. And they combine, life will come out. Pareho silang life giver. Sa akin, sabi naman ni Concha Gonzaga, Pastora, based on the discussion po, ay word is the food that we take in and live spiritually in connection with the Holy Spirit is the one who gives enlightenment. And ang Holy Spirit, hindi po siya it. He also validates the word when it comes to dunamis in our lives. Okay? Para alala, hindi po it ang Holy Spirit. Pinag-aralan na po natin yan. Siya po ay He. Everything, sabi ni Bebs, everything in the scripture of the Word of God is holy. The Holy Spirit teach and help us to correct and show how to live in a godly life. Okay. Flora, the words, yes, totoo yan. The words have spoken, the words spoken to you are spirit and life. Yes. John 6:63. Marites Madron, Holy Spirit gives Jesus back to life. The resurrection. Thus Arceo, the Holy Spirit hovered above the face of the deep when God called out the things into existence. God the Father gave the command, and the word Jesus was released, and the power of the Holy Spirit partnered with the word to bring about creation. We need the Holy Spirit to teach us the word. I can't turn my microphone. Sige po. Ayan. Sige. Amen. That is in the creation in Genesis, no? Si Lay naman, ito po ang ibig ko sabihin, Pastora. Ang Holy Spirit ay siyang nagsasabi po sa bawat isa sa atin ng salita ng Diyos. Ang siyang nagko-confirm po sa tama nga po ba ang sinasabi sa atin. Medyo kinabahan po at nabigla po ninyo ako. At nabigla kita. Tinawag kasi ako. Kaya chat ko sa FB. Okay. Okay, the Holy Spirit transform our lives through the Word. Ang ganda ng mga sagot ninyo. Pero pagdating sa scripture, dapat scriptural tayo. No?
In Genesis, creation yon. Andun na kada ng Holy Spirit, ang connection. From Genesis to Revelation, nandun ang connection ng Word at ng Holy Spirit. Kaya we need to connect them. Okay. Another question is when you... Sandali lang ha. When you accepted Christ Jesus as your Savior, how did you change your mind to turn your back on the thing you used to do and give your heart to the word spoken to you? So may word na nasabi sa'yo. Nung ikaw ay na-born again, paano ka tumalikod sa dati mong buhay? May salita kang natanggap. Ano yung salitang yon na iyong natanggap? Alalahanin mo, paano ka ba na-born again? Meron kang salitang iyong natanggap? Ano yung salitang yon? Okay, magtatawag mo ba ako? Si Kring Kurtz. Kring Kurtz. Ano ba pagkabasa ng pangalan mo? Kring. A 1, a 2, a 3. Okay, hindi sumasagot si Kring. Okay, sino pa dito? Si Jeneline Evangelista. Jeneline? Nandiyan pa ba si Jeneline Evangelista? May narinig niyo ba ako? Yes po, Pastora. Okay. Ayan. Gusto bang sumagot ni Jeneline Evangelista? Ta-type na lang daw po niya. Ta-type na lang po ba? O sige, mag-type ka na. Dito na po ako mag-comment. Sige nga. Sige. Ito si Coach Sai na sumagot dito. They are same spirit po. Same spirit. Kaya po kapag magkasama ay dunamis. Kaya kung nasaan si Lord Jesus, ang the Holy Spirit, andun ang Holy Spirit. Kung saan si Holy Spirit, andun si Jesus. Pwede. Same spirit sila? Okay. Praise God. Sino gusto sumagot dito? Lisel, sagot ka. Walang gustong sumagot dito. Ako, Pastora. Okay po. Okay po. Mag-close cam lang ako, Pastora. Yes po. Yes po, Nay. Tinawag niyo po ko, Nay? Mamaya na, Lisel. Tinawag niyo po ako. Oo, tinawag. Sige po. Mamaya. Si Sister Flora sumagot. Ang nagtutak po sa akin sa word, nung tinanggap ko ang Panginoon is John 3:16 po. John 3:16. Opo. Kasi nung the time kasi, Pastora, nung kabataan, nung tinanggap, yun ang binibigay na verse every time na magpatanggap sa Panginoon, ang John 3:16. So yun po ang tumatak sa akin ng word. Pero dahil nga hindi kami talagang tinutukan as a born again, maraming mga lapses na nangyari sa buhay. Tapos hindi tulad ngayon na talagang it's not too late to learn the Word of God. Amen. Tapos kumbaga na born again ka before but not totally transformed. And then nung sa patuloy na lalo na ngayon na nakilala namin kayo, doon po talaga namin for me, doon ko naranasan ang buhay bilang isang born again. Kasi naunawaan ko ang salita ng Panginoon. Amen. Yun po ang tumatak sa akin ngayon. Sabi nga, it's not too late to learn the Word of God at sa buhay mo kung anong natutunan mo. At kailangan, kung nalaman mo na ngayon, wag ka nang tumalikod. Patuloy ang buhay mo at ang pananampalataya. Praise God. Yan po, Pastora. Thank you. Tama ba po? Thank you, ma. Pwede. Ay, si Lisel. Lisel, ha? How did you change your mind?
Ito, balikan mo yung na-born again ka. Kailan ka ba na-born again? Kailan ka ba tumanggap? Di pala born again. Kailan ka tumanggap? Don't keep quiet because Desi will answer, okay? Good morning po sa lahat. Na-born again po ako October 31, 2021. 21 po. Tumanggap ka nun. Hindi ka na-born again. Opo. Hindi po. Opo, nung na-born again. Nung tumanggap po ako is June 14 po, 2021, then na-born again. Quiet, just a moment. Then, go outside first. Just a moment, okay? Thank you. June 14, 21 po napunta po ako sa church, then na-born again po ako October. Just a moment, October 31, 20. Okay, sorry po. Just a moment, okay? October 31, 2021 po. Pasensya na po kasi naglalaro po kami ng alaga ko. June 14, 21 po, na first time ko pong pumasok sa church. Then, na-born again po ako October 31, 21. Pero ang una pong pumasok na words sa akin is, hindi ko po kasi alam noon na born again po yung church na pinadalhan po ako. Pero na-convict po kasi ako dun sa kanta ni Pastor Francis po. Yun po yung huwag mong isipin. Ayaw ko po noon na ma-born again kasi hindi ko po, parang kakaiba po yung yung pakiramdam ko po, kaya ayaw ko po. Pero nung narinig ko po kasi yung kanta ni Pastor Francis, talaga po yung puso ko nadurog po siya doon sa kanta kasi kumbaga tawag dito yung kumbaga broken hearted po kasi ako noon nung time na yon. Kaya siguro parang na-convict po ako ng Lord na yung kanta po na wag mong isipin na yung kanta po kasi yun tungkol po doon sa pagkapako ng Lord Jesus Christ sa krus. Doon po ako na-convict na ganun po pala ako kamahal ng Lord. Doon ko po na nagpatuloy po ako sa church hanggang po nung October na nagpaalam po ako sa mga magulang ko na mag-born again ako, pero hindi po sila pumayag, pero pinaglaban ko po talaga kasi may conviction po sa akin na may binigay po sa akin na na yung Proverbs 3:5-6 po na trust in the Lord. Pero hindi ko po alam yun na nasa Bible po yun. Parang po siya, hindi ko po malaman kung saan po nanggaling yung words na yun. Yun po pala yung nasa Bible po yun. Then, habang nagkaroon po ako ng eager na inano po nila ako sa kanta, dun po yung habang lumalambot po yung puso ko, di ba dati po na testimony ko po na lesbian po ako. Pero sabi ko, bakit yung puso ko is parang kumbaga natutunaw po siya, astig po kasi ako si ganon, pero bakit yung puso ko lumalambot? Sabi ko po noon, then hanggang patuloy po ako pakikinig ng salita, talaga po nababago po talaga yung mindset ko po. Ang na pong binago is yung mindset ko. Then habang nagkakaroon po kasi ako ng eagerness na magbasa ng nakikita ko po kasi na nagbabasa sila ng Bible. Ano kayong binabasa nila? Kumbaga nagkaroon po ako ng interest noon. Then kaya po nung nagpabili po yung kaibigan ko si Jenny ko sa inyo po na pastora ng Bible nung April 3 po yon 2022. Doon po ako lalong mas nagbabad. Kaya po nagtataka po sila na bago pa lang po ako sa church namin. Then yung napapansin po nila yung pagbabago ko kasi ang nagpabago po sa akin is yung salita ng Lord. Kasi kumbaga nagkaroon po talaga ako ng eagerness na magbasa. Hindi ko po namamalayan na nababago po na po pala yung isip ko. Kapag nabago na po pala yung isip mo is yung salita ng Lord, siya na po yung magta-transform sa pangangatawan mo. Kaya sabi ko nga po noon na sabi ko ayaw kong magbestida, sabi kong gano'n. Pero iba po talaga ang salita ng Lord kapag pumasok na po sa katawan mo. Yun po yung nagpapasalamat ako sa Panginoon, kaya binago niya po yung buong pagkatao ko po. Yun po. Glory to God po, sobrang mahaba na po. Thank you po. Amen. Thank you, Lisel. Ayan. Huwag mong isipin ang nagpabago sa kanya. Huwag daw isipin. Sige. Song lang at saka Proverbs 3. Okay, tatawagin ko si Jen. Jen. Yes po, good morning po, Pastora. Yes. Naka-off cam lang po. Pastora, yung sa akin po, nung nabaptize po ako sa water, wala talaga. As in, wala lang, ganun.
Kasi nakahiyaan lang talaga yun, Pastora. Lumubog Unang-unang ka na. baptism namin. Nakahiyaan lang yun. Tapos pinahabol ka nga lang ako sa isang pastor. Tapos yung second, nabago yung pastora nung after ko po ng baptism in the Spirit. Nabago lahat. Doon ako nagkaroon, doon unang-una kasi po, nung July 26, 2020. Sinusulat ko po kasi yun yung lahat nung may tinig na nagsasalita sa akin. Lahat ng sinasabi niya ng verse, sinusulat ko sa cellphone ko. Tapos pag uwi ko sa bahay, sinusulat ko sa notebook ko po. Tapos kasama na dun yung date, yung taon. So actually, 4 years na yun, kaya hindi ko po makalimutan. Ang sabi, unang-unang sinabi niya po sa akin nun is Jeremiah 29:11. Yung for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So hinanap ko po, sabi ko noon, hindi ako nagsasalita sa bibig, pero yung isip ko nagsasalita noon, parang may kausap. Pero hindi ko alam kung sino yung kausap ko. At hindi ko pa kilala yung Holy Spirit noon kasi wala pa talaga nagpapaliwanag kahit na yung dati kong pastora. Hindi niya ma-explain. So uhaw na uhaw ako. Sa isip ko, lagi ako nagtatanong. Sabi ko, sino ka ba na nagsasalita sa akin? Ano ba yung, ba't ganito yung mga sinasabi mo? Bakit Bible verse? Sabi ko gano'n. Wala akong mapagtanungan, pastora. Sobrang uhaw na uhaw ako noon. Hanggang sa dinirect nga ni Lord yung mga paa ko sa inyo, sa FCC, nung nandun pa kayo dati. Through FCC, and then, andun kayo ni Pastor. Doon nasagot lahat yung kasagutan, pastora, na kung saan, sabi ko, yung palang sinasabi ni Lord sa akin na, I have plans for you, makikita ko yung kasagutan dito through the shepherd na ito na binigay ng Panginoon dito sa dalawang pastor na ito. Sabi ko gano'n. Kasi yung dati kong pastora, wala akong makuhang sagot. So, hindi niya rin alam kung sino yung nagsasalita sa akin. Basta ang sabi niya lang, isulat mo lahat yung sinasabi sa iyo. Sabi niya gano'n. So isinusulat ko lang po siya. So yung unang-unang verse na yun, hindi ko siya makalimutan kasi nga nakasulat lahat sa notebook ko. And then, through sa inyo, sa pag-aaral sa inyo, unti-unti nabuksan yung kaisipan ko, unti-unti yung kauhawan ko doon sa hinahanap ko, nakuha ko sa inyo. Kaya tuwang-tuwa ako, tapos unti-unti rin habang may kasiyahan, kagalakan akong nararamdaman, nadudurog din yung pagiging stubborn heart ko, pastora, kasi pasaway din ako dati kahit born again na ako eh. Nakakilala pala, hindi pa tunay na born again. Pasaway pa rin po kasi ako dati. So habang may kagalakan akong nararanasan dahil natagpuan ko nga yung hinahanap ko, na nakita ko yung mga kasagutan through you sa akin, pastor, unti-unti din nabobroken, pastora. Parang nadudurog ba ako ganun. Yung mga ugali kong bulok, nare-reveal, tas nasasaktan ako. Sabi ko, parang ako lagi yung pinag-uusapan ni ano. Pero hindi naman. Nasa morning devotion lang. Lagi kong sinasabi, ba't ganun? Sabi ko, ba't ganun, Lord? Bakit? Ba't parang alam niya yung nasa isip ko? Sabi ko ganun. Hindi naman ako nakikita, hindi naman nila ako kilala. So, unti-unti, doon, pastora, inayos ko yung sarili ko kasi nahihiya ako. Para, meron bang nagko-convict sa akin? Ganun, doon sa mga ginagawa kong mali. Tulad na lang yung, halimbawa, pag may trabaho ka, nagdadaya ka ng oras. Yung may nagsasalita sa akin na gano'n, hindi ko alam na yung Holy Spirit pala yung pastora. Tapos ang napansin ko lang po, pastora, boses lalaki yung Holy Spirit. So hindi ko rin alam, dito ko lang din natutunan na lalaki pala yung Holy Spirit. Correct. And then sabi kong gano'n, yung lahat ng nararanasan ko dati na narinig ko, natuwa ako kasi sabi ko, kaya pala, gano'n pala. Lalaki pala siya, meron pala siyang preference. And then yun nga, pastora, mula nun, yung salita na yun, yung mga plano ng Panginoong Diyos, sabi kong ganun, kailangan kong ayusin yung sarili ko kasi nahihiya ako sa Panginoong Diyos. Paano ako magiging kalugod-lugod sa mata niya? Paano niya diringgin yung mga panalangin ko kung bulok yung pag-uugali ko? So kailangan ko akong baguhin to, itapon yung mga bulok na ito. So doon, pastora, nagsimula akong kasama na yung pagluha ko pagka nakukonbig ako kasi naiiyak ako. Sabi ko parang ako yun na.
O kaya ako na nga talaga yun. Talagang naiiyak ako. Hindi ako nagbubukas ng camera dati. Ka-even ngayon kasi sabi ko, parang nababasa niya, naririnig niya yung nasa isip ko. Alam niya alam niya kung sino yung pinagpe-pray ko. Naiyak na lang ako, Pastora, kasi sabi ko nga, alam ko siguro yun. And ngayon, natutuwa ako kasi kilala ko na yung Holy Spirit. Lalaki po pala siya. And natutuwa din ako kasi yung dating mga tanong sa isip ko dati, nabigyan ng maraming kasagutan. At salamat sa Panginoong Diyos, dinirect niya yung mga paa ko kung saan niya ako dapat talaga dalhin. And naniniwala ako sa mga plano niya. Amen. There's a lot more for His plans. So kailangan ko lang magpadurog, kailangan ko lang talagang sumunod at gawin yung mga salita niya. Amen. Yun lang Guys, po. thank you. Thank you. Si Wina. Wina. Okay, huli na lang si Wina kasi magtuturo na tayo. Pero sige, Wina. Okay po. Sagutin Para sa akin po, nung tinanggap ko po si Jesus, yung tumatak po sa akin yung yung 2 Corinthians 5:17. Ang sabi dito na, therefore, if any man who is in Christ, he is a new creation. The old things are passed away, and then the new things has come. Although hindi ko pa ito dati naunawaan na kung ano yung ibig sabihin, pero nung nandito na ako sa katuruan ninyo at nalipat ako sa life change, sabi ko nga parang dito na talaga ako na born again eh. Na dito ko na naunawaan na ang lahat pala kung naandyan ka na kay Kristo, tinanggap mo na si Kristo, kailangan baguhin na talaga yung mga pag-uugali mo, yung the old na katauhan mo ay mawawala na. At yung panibagong buhay mo na ang kailangang makita sa buhay mo. At dito ko naintindihan na kailangan pag yung new, as a new creation, dapat may fruit of the Holy Spirit ang isang tao na nabago na kay Kristo. At dito ko, ito lagi ang, although teenager pa ako nung tinanggap ko si Jesus, pero hindi ko masyado siyang, naaalala ko to lagi na word, pero hindi pa siya masyadong tumatak kung ano yung ibig sabihin. Dito ko lang naunawaan sa mga katuruan ninyo na once na mabago ang isang tao, may proseso na kailangang lakaran yung salita ng Diyos at isaksak, sa kukote talaga na kung ano yung mga katuruan, kung ano yung mga sinasabi ng Word of God, kailangan ipamuhay. Kaya ito po yung nagrema sa akin na word, yung 2 Corinthians 5:17. Amen. Po. Ayan. Dahil gusto ko lang magtuloy tayo. Maganda yung mga sinabi nyo. Na-capture ko. Okay? Yung iba, may sinabi na John 3:6, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yung ang sabi nga ay Proverbs 3, trust in the Lord and lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Siyempre, pinag-connect ko lang po, no? I have plans for you, not to harm you, but to give you a hope and a future. At syempre, yung you are a new creation, the old is gone, the new has come. At ano pang mga mensahe dito, Romans 10:9. Yan, Romans 10:9 to 11 naman. Okay. Kailangan po nating, yes. Ano bang Romans 10:9? 10:9. Ano bang message sa Romans 10? Hallelujah. Kasi ang mga tanong na ito ay may connection sa ating pagtuturo sa gabing ito. Kaya expect nyo na mag-overtime ako ng konti to explain it. 9, Romans 10:9. If you confess your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart. Okay. Believe in your heart
that God raised him from the dead, you will be saved. For it is by believing in your heart that you will be made right. Oh, yun ha. Yung mga kinote ninyong scripture, dapat po talagang naunawaan ninyo sapagkat hindi lang po basta-basta ganun ang pagkaunawa no na sinabi doon. No? Kailangan you must truthfully believing. Thank you, Lord God. Okay, praise God. Nagkaroon ng wisdom. Yes, through Ephesians 2, the word. Ephesians 2? Ano bang meron sa Ephesians 2? Hindi kasi natin memorize lahat, mga kapatid. Okay. Praise the Lord. At yun po, lahat po ng ito. Si-share ko lang po sa inyo ang ating lesson. Ang ating lesson po kasi requires attention sa ating pinag-uusapan sa ngayon. Bakit ko tinatanong ang mga ganitong katanungan? Has something to do with our new lesson. Okay. The divine attributes of the Holy Spirit. Sabi nga ni Jen, may nangungusap sa akin, boses lalaki. We know that the Holy Spirit is masculine. Pinapaalala sa iyo ang salita ng Diyos. Let us see what the Holy Spirit will do or what He has to say. Praise God. Okay, meron pa, John 14:6. I am the way, okay, the truth and the life. Matthew 6:33. Seek the kingdom of God and all His righteousness and all these things will be added unto you. Amen. Praise God. Ayan. Puso mo'y ingatang mabuti. Alagaan. Anong scripture ito? Kawikaan 4:3. Yes. Guard your heart. But the issues of life will flow in it. Amen. Ayun ang By grace you have been saved through faith. Ito yung word na binigay sa'yo. Okay. And it's not of yourself. It's the gift of God. Ayun. Praise God. Nakuha ko na. Now, dito sa discussion kasi ng divine attribute ng Holy Spirit, marami po ito. Pero isa-isahin lang po natin. Tonight, isang attribute muna ang ating pag-uusapan, which connects to what you are saying. Hebrews 9:14. Pero po, magbasa po tayo ng scripture mula sa 11 hanggang 22. Pero ang 14 kasi ang nakasabi dito. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God? That's a question. The Holy Spirit referred here, ang pagkatawag sa kanya ay eternal Spirit. Kaya titingnan natin, para maunawaan natin ang sinasabi dito, ano ba talagang sinasabi niya ng eternal Spirit? Anong maitulong sa atin ng eternal Spirit? Okay? Sandali lang. Sana yun. Okay. Advance. Shit. Babalik ka ulit dun. Wag, ayoko. Dito na lang. Okay, yan. Nakita niyo ba yung aking Bible? Babasahin natin mula sa 11. Is it clear? You have your Bible with you? Yes po. Amen po. Dito tayo sa NLT. Ito NLT. Diyan naman ang King James. Pero tingnan natin sa NLT. You have your Bible with you. I want you to ready with your Bible with you, your notes, your pens, mark it, sapagkat this revelation is very, very deep. Pag naunawaan mo ang application nito, matutuwa ka. Hallelujah. Kaya, dito na sasagot, dito ako sinagot ni Lord, ang sa tanong ko, marami na rin nagtanong nito, paano na-maintain ni Jesus na spotless siya? Di ba natanong nyo rin yan? Paano na-maintain ni Jesus na ang buhay ay spotless, without sin? Lagi natin sinasabi kasi Diyos siya. Kasi anak siya ng Diyos. Pwede.
Pero He is also human being. Tao din siya. At lahat ng ginagawa ni Jesus exemplifies, no? Or pag sinabi mong exemplifies, ginagawang halimbawa na kaya mo ring gawin. Kasi may Holy Spirit siya. Pinangako din naman sa atin ng Holy Spirit. Kasi banal siya. Sinabi din ni Lord, magpakabanal ka sapagkat ang Ama ay banal, ang Diyos ay banal. Kasi nagpapasakop at saka sumusunod siya. Submission and obedience meron sa kanya. Yun din ang inutos sa atin ni Lord. Magpasakop at sumunod. Ano pang meron? Sinamahan siya ng banal na espiritu. Yun din ang pinangako sa atin ni Lord. Kapag kaloob niya sa atin ang banal na espiritu na magturo sa atin, magpaliwanag sa atin ng kanyang mga salita, magsabi sa atin kung mga bagay na darating, mga katotohanan na itinago ng mundong ito. Lahat ng example ni Jesus, lahat ng kanyang buhay na ginagawa niya, sabi niya sa John 14:12, 13, 14. Those who believe in me will do greater works. Will do the works that I do, even greater things. Yung mga naniniwala sa akin, gagawin din nila ang ginagawa ko. Even greater. Mas higit pa. Because I will go to the Father. So, ang ibig sabihin, ginagawa ni Jesus yung buhay niya, ang pinapakita niya, dapat din natin hakbangin ang buhay niya. Meron siyang Holy Spirit. Sabi niya, pinapangako kong bibigyan ka ng Holy Spirit. Basta't sumunod ka sa batas ko. Banal siya. Ang sabi ni ng Lord, magpakabanal ka. Dahil banalan siya. Inutos sa atin mismo. So, pwede natin gawin ang ginagawa niya. Kaya ito na. Verse 11. Sabi dito, so Christ has now become the high priest over all the good things that have come. He has entered that greater, more perfect tabernacle in heaven, which was not made by human hands, and is not part of this created world. Pumasok siya sa isang tabernakulo sa langit, sa kaharian ng Diyos. Hindi dito sa mundong ito. Kasi hindi yon ginawa ng tao. Itong tabernakulo na ito. In heavenly. With his own blood, not the blood of goats and calves, he entered the most holy place once and for all time and secure our redemption forever. Pumasok siya sa taberkulo ng kalangitan sa pamagitan ng kanyang dugo. Kaya nga, kailangan niyang maipako sa krus. Kailangan niyang isacrifice ang kanyang buhay. Kailangan dumanak ang kanyang dugo para sa atin. Para pagpasok niya sa tabernakulo ng kalangitan, yun ay para sa atin, makapasok din tayo. Ang ganda, no? Ito yung plano ni Lord. Ginawa niya. Ang ganda. Kasi gusto niya na makapasok tayo. Kaya siya nagkatawang tao para ihandog ang kanyang katawan na bilang sakripisyo ang kanyang katawan. Isulat nyo dyan. Napag-usapan natin ito. Di po ba? Sa John 6, yung nag-uusap sila na ang sabi, bakit sabi niya, ang katawan ko ay pagkain. Tama po ba? Ang katawan ko ay pagkain. Sa John 6:53. 53 mula sa 53 hanggang sa 65. Yun ang pinag-aawayan nila, yung kanyang katawan. At sabi ng Panginoon, ang katawan ko ay tunay na tinapay. Ang dugo ko ay tunay na inumin. At sinabi natin, bakit ko pinaricall? Anong
Ano ang koneksyon ng salita at ng Holy Spirit? Ang sabi ni Jesus, ang katawan ko ay tunay na tinapay. The Word is the bread. Kaya mako-connect mo yan sa Matthew 4:4 dun sa temptation na ang sabi niya, man shall not live by bread alone, but every word that comes out from the mouth of God. Sino yung word that comes out from the mouth of God? Si Jesus. Kaya siya yung tinapay. Ang katawan ko ay tinapay. Siya yung handog sa tabernakulo. The showbread. Siya yun. Hallelujah. Ang dugo ko, sabi niya, ay tunay na inumin. The true drink. Dahil ang dugo ay simbolo ng covenant. The new covenant. Nakipagkasundo siya sa atin sa bagong tipan. Dahil papasok siya sa tabernakulo ng kalangitan. Pag pumasok siya sa tabernakulo ng kalangitan, ikaw na tumanggap sa kanya, kinain mo ang kanyang salita. Ikaw na tumanggap sa kanya, kinapitan mo ang kanyang bagong tipan. Kaya nakipagkasundo ka sa Panginoon. Lord, lalakaran ko ang aking pagiging born again. Yayakapin ko ang iyong mga batas. Nakipagkasundo ka, bagong tipan. Kasama ka sa pagpasok sa tabernakulo. Ang ganda. So pasok ka. Kaya nga, proseso ang pagiging born again. Sinecure niya ang ating pagpasok. Kaya kailangan yakapin mo yon. Yun ang sinasabi dito. Pagdating mo sa verse 13, sabi dito, under the old system, nung sa Old Testament, yung Old System ay yung Old Testament, anong ginagamit nila? Blood of the goats and the bulls, and the ashes of heifer. Ashes ng heifer. Heifer yung red na baka, no? Red na baka. Yung kanyang abo could cleanse the people's body from ceremonial impurity. Yun ang ginagamit nila sa time ni Moses. Just think how much, no? How much more the blood of Christ will purify our conscience from sinful deeds so that we can worship the living God. Without the blood of Christ and the body of Jesus, na magiging parte tayo sa pamagitan ng pagtanggap sa kanyang salita, the body, at pagtanggap sa bagong tipan, the blood, you cannot worship the living God. Kung wala yun, hindi pwedeng mag-worship. Hallelujah! Kaya nga, importante yun. Kaya sabi niya ito, for by the power of the eternal Spirit, Christ offered himself to God as a perfect sacrifice for our sins. Ang relation ng Word sa eternal Spirit or the Holy Spirit, ang Holy Spirit, sabi dito, for the power of eternal Spirit, Christ offered himself, sa pamagitan ng banal na Espiritu, inihandog ng Panginoon ang kanyang katawan as a perfect sacrifice for sin. Sa pamagitan. Kasi, pag sinacrifice ni Jesus ang kanyang katawan, ang Holy Spirit, after 3 days, anong ginawa niya? Binuhay niyang muli ang katawan ng Panginoon. Tama? Mula sa pagkapako. Yeah, that is why, verse 15, that is why he is the one who mediates the new covenant between God and people. Siya ang tagapamagitan ng bagong tipan sa gitna ng tao at Diyos. So that all who call
can receive the eternal inheritance of God as promised to them. For Christ died and set them free from the penalty of sin they have committed under the first covenant. Lahat tayo po nagkasala sa first covenant. Pero ano yung first covenant? Yung the law of Moses, no? Nagkamali tayo. Lahat tayo nung nilabas yung law of Moses, pinakita dun gaano tayo kamakasalanan. Kaya nga, kailangan natin ng Savior para mailigtas tayo doon. At sa pamagitan ni Jesus, sa kanyang sacrifice at the cross, yun yung new covenant. Doon tayo sa new covenant. At doon sa new covenant, kaya tinatanong ko, kung nung ikaw ay tinanggap mo ang Panginoong Jesus, paano ka tumalikod sa iyong lumang buhay? Marami kayong kinote kanina na scripture, which is tama naman. Ang tanong lang doon, nilakaran mo ba yon? Nagpaproseso ka ba doon sa salita na iyong natanggap? O yung naging dahilan para ikaw ay magbago? Siyempre, ang sagot nyo dyan ay oo. Pero in the process pa rin, dahil lagi pa rin kayo nagkakamali. Kaya, seryosohin natin yon. Kasi, bagong tipan ito. Ang ginawa ni Jesus, ang tanong ko kanina, paano na-retain ni Jesus na siya ay spotless sa buong buhay niya? Ito ang ginawa niya. Ito ang ginawa niya. For the power, sabi niya, for the power of the eternal Spirit, Christ offered Himself as a perfect sacrifice for our sin. Anong ginawa ni Lord? Ipinamuhay niya, isinuko niya ang kanyang buhay, ang kanyang katawan. Romans 12. As a living sacrifice, mula nung siya ay bata pa, hanggang siya ay lumaki. He walked under the control of the Holy Spirit. Hinayaan niya ang banal na espiritu ang mag-control sa katawan na ito. Pinili niya na siya ay maging perfect vessel of the Holy Spirit. Hallelujah. Pwede naman siyang itempe. Pero kahit sa temptation niya, pinili niya ang salita ng Diyos. Pinili niya ang panig ng Diyos. Ang problema sa atin, hindi natin alam ano yung pipiliin. Minsan gusto natin si God, minsan gusto natin ang ating sarili. No? Nagpatuloy tayo sa ating lumang pamumuhay. Kaya ang tanong ko, nung ikaw ba ay tumanggap sa Panginoong Hesukristo, paano mo tinalikuran? No? Paano nagbago ang iyong kaisipan at tinalikuran ng lumang buhay mo? Sa totoo lang, hindi mo para natalikuran ang lumang buhay mo. Kaya, ang tanong, paano ka pamahayan ng banal na espiritu katulad ng Panginoong Hesukristo kung lagi nating pipiliin ang ating sarili? Pero si Lord, pinili niya ang banal na espiritu, maging perfect siya vessel. Mula sa kabataan hanggang sa kanyang ministry. Pinili niya. Kaya ang tawag sa kanya ay, ang sabi sa scripture, He has the Spirit without measure. Hallelujah. Hindi lamang dahil siya ay anak ng Diyos, kung hindi, pinili niya na ang buhay niya ay ayon sa utos ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Are you there? Naintindihan niyo ba sinasabi ko? Amen. Amen po, amen. Maliwanag po sa praise. Thank you, Lord. Praise God. Naliwanag, no? Amen. Kaya nga, na perfect sacrifice siya sa ating sin. Spotless, minintay niyang spotless. Araw-gabi, pinuno niya ang kanyang mind with the Word of God. Kaya sabi niya, in the book of John yan, nasa book of John yan, ang sabi niya na, the works that you see in me, the works that I do,
The words that I teach is not mine. It is of the Father. And the works that I do is the Father who does it in me. Bakit? Literally, ang katawan niya, isinuko niya, inihandog while he's still alive. It is already a sacrifice. He gave it to the Holy Spirit to control his life. His thinking, his words, the things that he see, the things that he hear. He allowed the Holy Spirit to drive his life. Ang banal na Espiritu ang siyang nagdidikta sa kanya. Without the Holy Spirit, we can never be holy. Kaya ang sabi niya, be holy, for I am holy. Ang tanong na, paano maging banal? Because we don't know the Holy Spirit. Kaya we cannot be holy on our own. We need the Holy Spirit to take over this body. Kaya ang sabi ng Romans 12, maliwanag, present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to Him, your reasonable service. Because Jesus, He presented His body while He's still alive to the Holy Spirit. That the Holy Spirit ay manahan sa Kanya. Kaya ang sabi doon sa verse 2 ng Romans 12, be transformed by the renewing of your mind. Baguhin mo ang iyong kaisipan. Piliin mo ang kaisipan ng banal na Espiritu. Bakit? Sabi niya, so that you may know the good and perfect will of God. Yun ang ginawa ni Jesus. Yun ang ginawa niya. Kaya siya spotless. Hallelujah. Praise God. Eh, sabi ko sa inyo, itong oras na ito, itong gabi na ito, isang attribute lang muna ang pag-usapan natin kasi marami tayong pag-uusapan. Kaya, the eternal Spirit, the Holy Spirit is called the eternal Spirit, is actually the empowerment, the power behind the purity of Jesus. That He remains pure throughout His life. It is the eternal Spirit that leads Him. Kaya naging perfect sacrifice siya. Totoo yun, hindi mo ma-separate ang word sa Holy Spirit. Because the Holy Spirit gives you wisdom and understanding. Sa mga bagay na hindi mo maunawaan, He's the one who tells you what it is. He gives you understanding. Praise God. Kaya, Amen. Amen. Yung pagiging born, yung hindi ka pa yung pagtanggap mo kay Jesus as your personal Savior. Hindi lang basta tinanggap mo yon kung naunawaan mo. Alam mo kung anong tinanggap mo? Ang tinanggap mo ay eternal inheritance na makapasok ka sa tabernakulo ng kalangitan. Eternal inheritance. Ayan ho. God has promised. Bakit siya eternal inheritance? Hindi lang dahil sa ginawa ito ng Panginoon na spotless na sacrifice, but also silyado ka ng Holy Spirit. Ephesians 1. You have been sealed by the Holy Spirit of promise. Kaya eternal inheritance. Hallelujah. Kaya ang ganda kung naunawaan mo lang ang iyong tinanggap. Kaya sabi ko, nung tinanggap mo ang Kristong Jesus, no? Ano ang nagpabago ng kaisipan mo? Ano yung salita ng nagpabago ng kaisipan mo? Nandyan pa ba yon? Dahil yung tinanggap mo is eternal inheritance. Makakapasok ka sa tabernakulo ng langit.
Praise God. Hallelujah. Yes, Sister Flora. Pastora, Yes po. di ba sabi nga, pag tinanggap mo si Jesus, meron kang eternal inheritance. Ano po yun na tinanggap mo siya pero hindi mo naunawaan, hindi mo na sa buhay. Kumbaga, ano pa rin yung sinful nature mo? Nandun pa rin yung sinful nature mo. Yun ang, ano pa yun? Nasa internal inheritance pa rin, Pastora? No. Ang tawag doon, na mismo. Nasayang mo. Dahil hindi mo nga naunawaan. Pag sinabi mong tinanggap mo, hindi lang yung tinanggap-tanggap. Ang sinabi mong naunawaan mo, kaya mo nga tinanggap kasi naunawaan mo. Naunawaan mo, niyakap mo ng buo, sinunod mo, yun ang sinabing tinanggap. Pero yung tanggap na, oo, tinanggap ko, tapos wala lang, hindi niya alam kung ano yung sinasabi doon, hindi tanggap yon. Ang tawag doon, na-scam ka. Oh. Marami pala kami na-scam, Pastora. Kaya nga, masabi mo, uy, ngayon lang ako na-born, ngayon lang ako tumanggap Ngayon ko lang naunawaan. Ngayon lang, 2020 lang kami na born again, Pastor. Nung nakilala namin kayo. Praise God. Kaya nga, napakaganda pala nun. Nung tinanggap mo, kung naunawaan mo. Kaya sabi ni Lord, many are called, few are chosen. Kasi maraming tumanggap, pero hindi na naunawaan. Na-miss nila. Sayang. No? Kaya, ang salita ng Diyos ay nangungusap pa rin hanggang ngayon. Kasi sabi mo nga it's not too late. Nandito pa rin ang salita ng Diyos. Buhay pa tayo. Pwede pa. Yes. Ang tanong doon, makikinig ka ba? Kapag nakinig ka, ang ganda ng tinanggap mo. Hallelujah. Kung naunawaan mo lang. Eternal inheritance. Amen. Praise God. Diba? Dati, hindi ka naman parte dito. Pag sinabing inheritance, pamana. Dati hindi naman ka kasama sa mana. Pero dahil kay Jesus, nasama ka. Yung mga kumukutya sa'yo, yung mga born again, si Jesus. Pabayaan mo sila. Hindi sila kasama sa inheritance. Bakit ka ma-upset sa kanila? Hindi na nga sila kasama Because God knew already who are His. Alam na ng Diyos kung sino yung tunay na tumanggap. Niyakap ang salita ng Diyos. Di po ba? Kaya, ang titingnan ni Lord is the new covenant. Titingnan niya siya, tinanggap niyo ba ang new covenant ng aking anak? Sabi nung nasa kaliwa, yes, Lord. Lord, hindi mo ba alam na nagpapagaling kami sa iyong pangalan? Nag-signs and wonders kami sa iyong pangalan. Sabi ni Lord, who are you? Get away from me. Lawless. Workers of lawlessness. Hanggat hindi mo, ang pagtanggap ay lalakaran mo ang kanyang mga salita. Niyakap mo ang kanyang mga batas. Yun ang pagtanggap. Kaya ang tanong, sigurado ka bang tumanggap ka? Ayan, mahirap na naman yung tanong. Babasa na lang ako ng comments. Mahirap na naman yung Amen po, amen. Hallelujah! Praise God! Ayan. 12 years nang tumanggap. 12 years naging religious. 6 months pa lang na born again. At patuloy na nabago. Ayan. Nagpabago sa programa ni Lord sa TSMD at sa reading of the word. John 3:16. Amen! Ngayon mo lang maunawaan ang John 3:16. Ganun pala kagrabe ang John 3:16. Diba? Dahil yung John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Si Jesus nag-decide to be the perfect vessel of the Holy Spirit. Amen.
nag-decide siya para ikaw at ako makatanggap ng eternal inheritance. O, di ba? Hindi yung, tumanggap na ako, save na ako. At yung future kasalanan ko, save na rin ako. Nasaan ang pagyakap ng batas ng Diyos? Nasaan ang paglakad? Nasaan ang fruit ng the Holy Spirit? Pati si Holy Spirit, hindi na relevant, sabi. Kasi natapos na yung work ng Holy Spirit nung namatay na ang lahat ng mga apostles. Sinabihan kami niyan. Kaya galit na galit sa akin nung nagturo ako ng Holy Spirit. Bakit yung magagalit? Ito nakasaad sa Biblia. Ang ibig sabihin, kung ayaw mo ng Holy Spirit, ibig sabihin, wala nang gumabay sa atin ngayon? Ayoko naman ng ganun. Gusto nyo ba? Walang gumabay sa'yo? Kaya pala, nagpa-ganun-ganun lang ang buhay nila eh. No? Kaya nilang manglinlang ng tao. Ang problema, nagpalinlang din yung tao. Ito po, napakaganda. Sabi nga sa verse 16, now, when someone leaves a will, it is necessary to prove that the person who made it is dead. The will goes into effect only after the person's death. While the person who made it is still alive, the will cannot be put into effect. That is why when the first covenant was put into effect with the blood of an animal, for after Moses had read each of God's commands to all the people, he took the blood of the calves and the goats along with water and sprinkled the book of law, of God's law, and all the people, using hyssop, branches, and scarlet wood. Then he said, the blood confirms the covenant God has made with you. In the same way, he sprinkled the blood on the tabernacle and everything used for the worship. In fact, according to the law of Moses, nearly everything was purified with the blood. Without the shedding of the blood, there is no forgiveness. Ayon. Yung lumang tipan kay Moses, lahat ini-sprinkle ng dugo. Walang hindi ini-sprinkle ng dugo. Lahat. Walang sprinkling ng dugo, walang forgiveness ng kasalanan sa lumang tipan sa panahon ni Moises. Kay Jesus, ginawa niya ito once and for all. Kaya si Jesus, nagkaroon siya ng new covenant. Ang sabi niya, my body is the bread and my blood is a true drink. Whoever eats my flesh and drink my blood, will live. Ang sinasabi niya, new covenant. Kung yayakapin mo ang aking mga salita, which is the bread, at tanggapin mo ang aking dugo bilang tutubos sa iyong mga kasalanan, the new covenant, maliligtas ka. Sabi niya, maliligtas ka. At hindi ka lang maliligtas, sisiguraduhin ko na magiging takapagmana kita. Eternal inheritance ang matatanggap mo. Kung nasaan ako, naroon ka. Yun ang sinabi ng Lord. So, yung nagsabi, yes Lord, tinatanggap kita, at sumunod sa kanyang kautusan, niyakap ang kanyang mga batas, yun ang nakapasok sa eternal inheritance. Yun ang sinasabi dito. Kaya ang tanong, niyakap mo ba ang kanyang mga salita? Ang kanyang mga kautusan? Kapag binabalik-balikan natin ang ating lumang buhay, hindi tayo sumusunod sa salita ng Diyos. Pasaway pa rin tayo. Tingnan mo si Jesus, He's a human being also. Pero pinili niya maging vessel ng Holy Spirit. Pinili niya.
Kaya nanahan sa kanya ang banal na espiritu. Kaya spotless siya. Bakit pinili niya? Para saan? Para sa iyo at para sa akin. Na kapag inoffer na niya ang kanyang sarili, He is the best sacrifice. At gagawin niya yon. Bakit? Para ikaw at ako makapasok, matanggap natin ang eternal inheritance. Kaya buhay pa siya, sinasabi na niya, ako ang tinapay. Ang katawan ko ang totoong tinapay. Ang dugo ko ang totoong inumin. Kasi ang sinasabi niya ay covenant, new covenant through me. New covenant through me. Ay kailangan yung gumawa ng will. So sa pag-i-introduce ni Jesus na siya yung through the new covenant, gumagawa na siya ng will. Na lahat, ano yung will? Testamento. Na lahat ng tatanggap sa akin ay makakatanggap ng eternal inheritance. Yun ang sinulat na testamento ni God. Andun na yung mga pangalan kung sino. Lahat ng tatanggap sa akin, iyayakap sa aking kautusan, makakatanggap ng eternal inheritance. At pagbabago ng buhay. Ngayon, kailangan mamatay siya. Kasi kung hindi siya mamamatay, yung testamentong kanyang ginawa, kanyang sinabi, walang epekto. Yun ang sinabi dito. It is necessary to prove that the person who made it is dead. So, kailangan mamatay ni Lord. So, ginawa niya yung testamento na yon. Then, He sacrificed His life. He died at the cross. No? Nung namatay siya, yung testamento niya, yung sinabi niya, na ang kanyang katawan ay tinapay at ang kanyang dugo ay tunay na inumin, new covenant. Lahat ng yumakap noon, nagkaroon ng eternal inheritance. Amen. Ay, hindi nyo nakuha. Praise God. Ang ganda po, Pastora Tess. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Lord. God. Thank you, Lord, for the wisdom. Bakit ang bigat ng dibdib ko? Nahirapan ba kayo? Pastora, malinaw po, Pastora Tess, yung pagkaka-explain niyo po. Thank you, Lord. Yeah, praise God. Meron ba kayong tanong dito? Ay. Hindi ko na alam kung paano pa i-explain, no? Ngayon ko lang po naunawaan na malinaw yung kaya po pala namumuhay ng banal si Jesus. Ay dahil sa Espiritu ng Diyos. Ang pamumuhay ay fully surrendered ang kanyang katawan sa Espiritu. Yes! Nakuha din. Kaya hindi po siya nagkakasala. So, same din po sa tao na kapag na born again ka at totoong Espiritu ng Diyos ang bumubuhay sa iyo at hinayaan mo siya ng buo na kumilos sa katawan mo, hindi ka rin magkakasala because you are being led by God's Spirit. Tama? Yes, eksakto. Woo! Hallelujah! Eksakto. Ganun nga ang sinasabi ko. Kaya kaya mong maging banal katulad ni Jesus if you allow the Holy Spirit, no? Na siya ang mamuhay sa iyo at magturo sa iyo kung paano mamuhay. Ay. Praise God. Thank you, Lay. At naunawaan mo. Our Lord Jesus is the words. On the other hand, po, si Jesus is perfect and born without sin. That is why the Holy Spirit is in Him without limit. Yes, He was born without sin. Dahil hindi po siya lineage ni Adam and Eve. Tayo, lineage ni Adam and Eve. His body is created by the Holy Spirit. But He is also a human being, subject to temptation. But He chose not to commit sin. He chose to be on God's purpose and assignment. Kaya pinili niyang maging banal araw-araw. Hindi niya pinagbigyan
ang tukso sa kanyang kaisipan. Kahit kailan. Pinili niya ang banal na espiritu ang manahan sa kanyang puso. Naunawaan niyo po ba? Kaya hindi Amen po. Kaya nga, ang pagiging banal, hindi imposible. Yun ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Kung imposible yan, hindi na inuutos ni Lord sa atin yan. Ang banal na espiritu ang magpapakabanal sa atin kung susundin natin siya. Hallelujah! Amen. Naunawaan? Roldan, naunawaan? Hallelujah! Sino pa dito? Amen So, po, thank you, amen Holy po. Spirit. Ayan. Amen Sa wisdom na binigay mo sa aming pastorates. Praise God. Thank you, Lord. Nakaka-in-love si Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Para akong binuhusan sa revelation na yan, pwede po pala hindi magkasala. Sabi kasi narinig nagturo na hindi pwedeng hindi maging banal kasi it is only God. But, ay nako, hindi kasi hindi nila alam to. Nung tinuturo ko sa inyo, hindi nila alam. Kaya nga, link ang Holy Spirit at ang Word. No? They are linked together. Nagiging banal ka kasi nagkakaroon ka ng bagong buhay. Na bago ang kaisipan mo. Kaya nga sa Romans 12, Romans 12:1, isuko ang iyong katawan, living sacrifice. Romans 12:2, baguhin ang kaisipan that you may know what is good and perfect will of God. Yun ang ginawa ni Jesus. Isinuko ang katawan, isinuko ang puso, ang kaisipan, inalaw ang Holy Spirit na mag-control sa kanya, so he became holy. Naunawaan niyo na ang explanation niya. Bakit niya inutos? Be holy, for I am holy. Madali lang. Madali lang ba? Wala na sumagot. Amen po. Amen po. Hallelujah. Thank you, Lord. Tingnan mo sila para siyang binuhusan. Nakuha niya Nakuha niya. Kung nakuha mo tonight, ito, buong araw hindi ako pinatulog. Natulog man ako, yung pa rin nasa isip ko. Sabi ko, ang ganda, Lord, grabe. Ganun lang pala. Ganun lang, kasimple. Pagdesisyon ka lang. Hallelujah. Ayan. Praise God. Si Lord, sa Old Testament, lagi silang pumapatay ng handog na animal, na hayop. Pero sa New Covenant, si Jesus lang. Wala nang iba. Hindi ka na uulit-ulit. Si Jesus lang. Amen. Sapagkat ginawa niya ang tama. Diba? Minsan lang siyang pumasok sa tabernacle in heaven. Kasama na tayo. Kaya maintain your calling to become born again. Hallelujah! Madali po pag-surrender lahat. Carnal mind, surrender na. Nag-iinit ang katawan. Hallelujah, sa excitement yan. Amen, madali lang, kaya, decide lang, araw-araw, yes. Decide lang, araw-araw. Decide to obey. Decide to submit. Amen. At si Joy, be controlled by the Holy Spirit, we should have self-control. Lahat ng yan. Fruit of the Spirit will manifest when you decide every day. Ayan, sabi ni Ate Jesus, tumanda na po ako, Pastora Tess, alam ko po may Holy Spirit, yung pala dapat paniwalaan at mamuhay na maging banal at walang imposible sa pagtanggap. Ayan, tanggap ng covenant niya. Pag tinanggap ang covenant, dapat talaga makilala ang Holy Spirit ng lubusan. Thank you. God bless from Ate Jesusita. Amen. Hallelujah. Praise God. Everyday decision. Yes. Amen po. 1 Thessalonica 4:3-8. Kaya tayo'y magpakabanal, sabi ni Mildred. Dahil banal ang ating Panginoon, hindi OA.
ang salitang banal, utos ng Diyos. Magpakabanal tayo. Ang ganda po ng ating pinag-aralan. Amen. Glory to God. Hallelujah. Kaya salamat at nakuha po ninyo ang pagtuturo. Kaya po talaga, no, na kailangan focus. Huwag tayo magmadali hanggat hindi natin nakuha. Kasi sayang yung pagal natin. Sayang yung oras na nakaupo ka at nakinig. Kung hindi mo rin maunawaan. Correct? Okay, salamat po. Meron bang tanong? Tanong. Pastora ako po, pero Yes. wag na akong Hello po, good evening po. Yes. Kanina pa po ako gustong magtanong pero na-excite ako sa topic. Pero una po gusto ko pong magpasalamat sa inyo kasi possible po nung una pa po akong umattend dito sa TSMD. I feel like archaeologist po na nagdidig in po ako lalo. Nandun po yung desire ko na magdig in lalo. Parang hindi parang po, dito pa ako lumalim ng lumalim. Yung tahimik lang po ako pero nagdidig in talaga po. Ako yung uhaw na uhaw simula po nung na-join ako dito. So ito po, kaya nagpapasalamat po talaga ako sa buhay niyo at saka sa nag-invite po sa akin dito. Sabi ko, ang tagal na niya akong in-invite, ngayon lang ako inuntog ng Panginoon. Sana noon pa. Ayun yung nandun yung pagsisisi ba na taon po yung sinayang ko kasi before pa pandemic pa niya po ini-invite pero sinayang ko po yun kasi namundok po ako ng namundok hanggang inuntog ako ng Panginoon. Sabi ko, praise God. Yung sabi ko nga na mahal talaga ako ni Lord, hindi ako pinabayaan. Amen. Ayun. Pastora, ito po kasi yung tanong ko. Ayun po, halimbawa po, sumunod po talaga ako yung talagang niyakap ko po yung salita ng Panginoon hanggang yung parang hindi pa yung dumating na po yung sabi ko na ayoko nang magkasala tapos bigla pa akong nagkasala. Nung time na nagkasala po ako nananahan pa rin po ba yung Holy Spirit nung time na nagkasala ko o hindi po? Yun po yung tanong ko. Tatanungin kita sa tanong mo. Nung ikaw ay nagkasala, may narinig kang nag-convict sa'yo na kasalanan yan? Opo, pero ginawa ko pa rin. Yung parang sabi ko, Lord, patatawarin mo naman ako pag humingi ako, di ba? Yung ganun po, yung gina-justify ko po ba na, Lord, patatawarin mo naman ako, di ba? Anak mo nga ako, di ba? Mapagpatawad ka, di ba? Ganun po. Okay. Yun ang Holy Spirit nagsasalita sa'yo. Ngayon, kahit nagtuloy ka sa kasalanan mo, hindi ka niya binitawan. Bakit? Nandito ka eh. Ayun. Yun yung po yung lagi kong tinatanong kasi minsan po talaga sabi ko, Lord, hiniling ko po kasi, pero alam kong kasalanan. Nung dumating, Lord, ito na, pero gusto ko eh. Sabi ko ganun. Tapos ginawa ko pa rin. Tapos sising-sisi ako kasi, Lord, ito po, dinasal ko, binigay mo kasi hiniling ko. Pero alam kong kasalanan, ginawa ko pa rin. Pero Lord, ito, nagsusorry po ako. Ano yun, Lord, ginastify ko ba yung kasalanan ko? Kasi alam kong nakakilala ako sa iyo tapos alam kong nandiyan ka, patatawarin mo ako eh. Alam yun parang ano ba yan? Gumagano po ako. Oo. Alam na ni Lord na mapusok ang puso natin. No? Alam din niya ang katapusan kung sino ang pipiliin mo. Kaya habang may buhay, tawag siya ng tawag. Kaya ito yung pagkakataon mo. Binigay ng Panginoon. Hindi kanya binitawan. Nasa iyo ang pagdesisyon. Ang tanong mo, nasa akin pa ba ang banal na espiritu? Ikaw rin makakasagot niyan. Hanggang saan ang pagsunod mo? Hanggang saan ang pagyakap mo? Hanggang ba sa next na pagdapa mo? Pagka nadapa ka next time, kalimutan mo na ba talikod ka na ba talaga? Kasi nung nadapa ka, hindi ka naman talaga tumalikod. Nadapa ka lang. Pero tinatanong mo pa rin siya, kinakausap mo pa rin siya. Ibig sabihin, hindi ka totally bumitaw. Nadapa ka lang. Kaya sabi niya, tayo. God would allow us those things that we insist, inaalaw niya yon para makita natin kung gaano tayo kapuso at kalimited. Kung gaano natin siya kailangan. At yun ang na-realize mo. Kaya sabi mo nga, 1 taon din ang sinayang ko.
Kung nagtuloy-tuloy ka sa iyong pagiging pasaway, wala ka dito. Hindi mo ito maririnig. Kaya napakaganda ng grace ni God sa iyo. Tuloy mo yan, Thank kapatid. you po. Thank you po. Amen. Kanina po talaga nung nandun po tayo sa verse 14, kinikilabutan ako na nilalamig. Sabi ko, Lord, ano ba? Huwag ka naman ganyan. Ganun po ako kanina. Kailangan bigyan natin siya ng seryosong pagtingin. No? Seryosong pagtingin. Yung si God kasi kung sa akin, ano po ako? Pag si God ang nagsasalita sa akin, lubos po ang pagpakumbaba ko. Makikinig lang ako. Kasi so much wisdom that He will speak. Katulad kanina, alam kong naisulat ko na yung pagtuturo. Pero pag binigay kasi sa akin, kahit mag-preaching, babalikan ko ulit yan bago ako mag-preach. At makikinig ako doon sa sasabihin niya. Kaya kaninang umaga, buhos ng ulan dito, hindi po ako umalis. Tinuto ko yung umaga ko, pagkatapos ng taste and see, buong maghapon, ito lang ang laman ng puso ko. Hebrews 9. Pinakinggan ko ang sasabihin ng Panginoon. Nagpakumbaba ako. Wala akong ibang iniisip. No? Wala akong ibang iniisip kundi ang sinasabi ng Diyos. Kaya yan, na tayo mga kapatid, kailangan po na seryosohin natin ang Panginoon sa buhay natin. Seryosohin po natin. Thank you po, Pastora. Amen. Amen. Praise God. Ayan. From now on, I will hate evil. Yes. Love what Jesus loved. Okay? Ito sasabihin ko sa inyo ha. Love what Jesus loves. Hate what He hates. Ganun lang kasimple yan. Pagsunod sa kanyang salita, i-hate mo lahat ng ayaw ni Lord. Mahalin mo ang lahat ng mahal niya. Kaya yun ang sinasabing, love like Jesus. Ano yung ayaw ni Lord? Kasalanan. Praise God. Amen. At si Jenny ko, minsan ko na din pong naitanong sa sarili ko yan. Salamat po sa sagot. Amen. Hallelujah. Lisel. Amen po. 1 Peter 1:15, dahil sa Diyos ang pumili sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal. Lahat ng iyong ginagawa. Ayun! Ayun naman pala. Sinabi naman pala. Kaya, huwag nang piliin ang mali. Paano ka maging banal? Pili ka ng pili sa gusto mo. Kailangan piliin mo yung pinili ni Jesus. Pag sinabi ni Lord, hindi, o di hindi. No, hindi. Hindi pwede. Sabi ni Lord, no. Hallelujah. Praise God. Okay, sino pa magtatanong? Do you like the teaching tonight? Amen po. Amen po. Amen po. Amen po. Amen po. Thank you, Lord. Hallelujah. Kaya, next time, may tanong ulit ako ha. Pag nagtanong kayo, pag tinanong kayo, sagot naman. Pag ayaw nyo, lalagay ko kayo sa ano, doon sa guest room ko kayo laglagay. Sa waiting room. Hallelujah! Praise God! Ayan po mga kapatid. At wala kayong utang tonight. It's all on me. Ay, grabe. Praise God. Gusto ko lang maunawaan nyo. Ang ganda, no? Ang ganda talaga ng Hebrews 9. Naunawaan nyo na paano banal. Praise Amen po. Amen. Parang kulang pa yung oras, Pastora Tess. Ang bilis na naman ang oras. Ang bilis ang oras, Pastora Tess. Gising na gising yung aking spirit. Thank you, Lord. Ayan. Uulitin pa daw. Uulitin pa.
Thank you, Lord. Ang ganda-ganda po, Pastora Tess. Wow, amazing. Amen. Ayan. Pinasimple Lord. ni Lord ang salita niya para maunawaan natin. Praise God. Ayan. Philippians 2:5, be like Jesus. Amen. Kaya sige, magpaalam na tayo para kayo ay makapagpahinga, mapagbulay-bulay ninyo ang sinabi ngayon. Napakaganda pala nung tinanggap nyo. Kaya wag nyo nang itapon. Seryosohin nyo na. Praise God. Tinatawagan ko si Marites Madronio para mag-pray sa atin. Para tayo po ay magsara na sa programang ito, ay programa sa pagtuturo. Amen, Marites? Amen po. Narinig niyo po ako? Yes po. Amen. Amen. Let's pray po. Hallelujah, hallelujah. Our Father in heaven, thank you, Lord God, sa mga katuroang narinig namin sa gabing ito, Lord God. Nawa po ang iyong mga salita, Lord God, ay mabaon po sa aming puso, isipan, O Lord God, maisapamuhay po namin, Lord God. At salamat po, Lord God, dahil nariyan ay yung banal na Espiritu, Lord God, na nagbibigay sa amin ng katuruan ng iyong banal na salita, Lord God, sa aming buhay, Lord God. Sa ipamuhay po namin ito, Lord God, sa araw-araw, Lord God, na sa buhay namin po, O Lord God. Salamat din po, Lord, sa buhay ng aming Pastora Tess, Lord God, na ginagamit mo, O Lord God, as your vessel, Lord God, na ituro sa amin ang katuruan, Lord God, sa inyong banal na sa tulong ng iyong banal na Espiritu, O Lord God. Salamat po, Lord God, at sa gabing ito na paghihiwalay po namin, Lord God. Lord, ikaw po, Lord God, ang magbigay po sa bawat isa ng kalakasan, Lord God. Ano yung pag-ibig sa puso, Lord God. Ito po, Lord God, ay pagsilbi po, Lord God, na aming kalakasan sa araw-araw, Lord God. Lord, sa aming hiwalay, Lord God, at sa aming pagtulog, Lord God. Lord, possess our body, possess our soul and spirit, O Lord. Thank you, Abba Father, for your word and wisdom, Lord God. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Maraming salamat. At God bless. Maraming salamat po, Pastora. God bless. God bless everyone. Picture. Ay, hindi nakapag-picture. Di bale, nandito sa Tingnan natin. Di daw nakapag-picture. Sige lang. Dito sa ating... Okay lang po ba mag-picture bago tayo magpaalam? Sandali lang po. Magpa-picture. First screen. 3 screen po kasi ito. Thank you, Lord. Nasaan yung ating GC? Okay. Okay, second screen. Ayan. Teka, isa na lang po, isa na lang. Ayan, praise God. At nakuha po natin. 3 po ang ating pages. I pray na nakuha lahat. Amen. So, maraming salamat mga kapatid. Maraming salamat. God bless. Thank you, Lord. Holy Spirit. Bye. Bless everyone.